tinatanong ko po ang ating tagapagsalita, paano papakilala? Sabi niya, bahala ka na. Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay kabataan pa lang po, ay masipag na lingkod na po ng ating Panginoon na kung saan ay ginamit sa iba't ibang uri ng gawain na sa kabataan. Siya rin po ay naging diakono, naging elder sa Emosyonida. At tunay nga po na ngayon ay nasa national mission po siya at siya po ay isa ngayon sa mga board of directors ng ating kalaganapan. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay ng ating pong tagapagsalita. Siya po ang ating DS ngayon sa Cavite 1 at tunay na siya po ang ating tagapanguna ngayon. Ang ating pong lingkod ay meron na pong isang asawa. Siyempre magandang asawa, no? Ang ating Ate Lea. Bautista. Dalawa po ang kanyang pong anak na dalaga. Ano pong dalaga? Isa wala po at ang andito po ay siya. At si Mika ay wala po. So, dalawa po, no? Ayun tumayo. Yan po si Yada. So, dalaga po yan, pero magsasabi muna kayo sa ating pastor bago makadaan sa kanyang mga dalaga. So, ang ating po tapagsalita sa umagang ito ay mabuting lingkod ng Diyos, mabuti ring ama ng tahanan, mabuti ring mga asawa, at tunay nga po na mapalag po tayo sa po ating kasama sa umagang ito, ang ating pong BS, ang Reverend Victor B. Bautista. Pagkapahan po natin ang Panginoon sa ito. Maraming salamat po, Pastor June. Tunay, hindi ko po malaman kung bakit ako nakarating sa ganitong kalagayan kung hindi sa lamang po ang aking nakikita na ito ay kagawang ng Diyos at ang bawat isa sa atin ay meron din mga lakaran na dinadaanan at hindi natin nalalaman kung saan tayo dadahin ng Diyos. Sino po ang isang magsasabi na ang dating ay estudyante, dating kabataan, dating paminsan-minsan ay wala. Ako po ay pinanganak na protestante sa Iglesia ng Lido Church. Ngunit palibasa, alam ko lahat ang sikreto na pagdating ng lubog ng araw ay ikaw lang ay humingi ng patatawaran at ikaw ang patatawarin at ito ay ginagawa natin. Karamihan sa atin, aminin man natin at hindi, ay ginagawa natin itong palso. Kaya nakakagawa pa tayo ng mga bagay na hintiyanan. Ako po ay nagtapos sa Philippine Merchant Marine Academy sa Puerto Bonifacio at yun po ang dahilan kung bakit pamilya ng pamilya ako dito sa Cavite City. Hindi lamang po tulad ng aking kabataan. Ngunit, noong ako po ay nagpunta sa Academy, every 2 months po ay nandito ako sa Sandy Point at kami po ay nag-OJT sa barko. Kaya nakaliwan po sa barko ng Sandy Point sa loob ng 4 na taong po pag-aaral. Ay siguro nakaubos ako ng kulang-kulang na 8 buwan dito sa Sandy. Ako po ay mahal ng kalataya. Ngunit alam ko pong lahat ng mga bar dyan sa paligid-ligid. Alam ko po kung saan ang puntahan at alam ko rin kung saan ang inuman. Ako po ay nanggaling doon. Kaya po sinasabi ko, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng ating Panginoon sa atin. Hindi natin alam ang ating patutunguhan. At alam ko na ang Panginoon ay mayroong purpose sa bawat isa. Mayroong kadahilanan kung bakit tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Ano po ba? Tumanggap po tayo sa Panginoon dahil alam natin na ang Diyos ay kailangan natin at ang Diyos ang siyang magtutulak sa atin at magbibigay sa ating mga direksyon. Ngunit ang problema po, hindi natin nakikita kung ano ang mga bagay na yan dahil tayo ay nakatingin sa gustong mangyari ng mundo. Nakikita natin ang katangian, nakikita natin ang mga bagay na ating kailangan, nakikita natin na kailangan natin magsumikap, nakikita natin ang mga ibinibigay sa atin ng mundo, nakikita natin ang mga magandang telepono na kailangan natin mabili. Ngunit ang dapat natin tingnan, kaya ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sumunod ka lang sa akin, akong bahala sa iyo. Ngunit hindi natin nakikita ang bahagi na yun. So ang aking pong paboritong verse ay ang Psalms 37:4. Ang sabi niya, delight in the Lord,
and He will give you the desires of thine heart. Ngunit yun po ay nagkaroon lamang ng katotohanan nung mapakasawa ko ang aking butiing may bahay. Noong po tuluyang nakilala ang ating Panginoon, magmata ko po ay lumaki na isang protestante. Ako po ay lumaki sa Sunday School at dala ng sobrang kaalaman natin sa mga salita ng Diyos, naging taken for granted. Alam natin ang palusot, alam natin kung ano mga gagawin. Okay lang yan, katulad ng sinabi ko. Gagawa mo na ako ng kasalanan, and after the sun goes down, luluhod ako sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo na naman ako uli sa aking kasalanan na bang nagawa. Ngunit lang sa tiyan, malakas ang tawag ng kumutuhan. At palibasa, nandoon nga ako sa Navy. Lahat naman ng mga taga-Navy rito, siguro paglabas nyo ng base, ang sasalubong sa atin ay mga sari-saring, mga ilaw na nagpuputi-putita. At yun po ay panahon na yun ay 1970s nung ako po ay naandyan. So every month, every end of the year, 2 months, ako po ay nakasakay dyan sa barko. Pero hindi alam. Siguro ngayon lang narinig ng asawa ko po. Hindi nila alam na ako ay nagpupunta rito. Ako ay kasama ng District 1. Kaya po kilala ako si Kuya Sol. Kilala ako ng mga kabataan dahil isa po kami sa namumulat ko sa District 1. And yet, sa likod ng aking buhay, ako ay namumuhay na hindi ayos. Ngunit napakasarap ng ating Panginoon. Sino ang mag-aakala na ako sa panahon na ngayon ay makakarating sa aking lugar na kinatatayuan? Ang alam ko po, unang-unang nagsalita ako dito ay tila 1978. Yun po ay prayer meeting. At ang alam ko po, ang topic ko doon, kung hindi ka sa Panginoon, ask what He will, and it shall be given unto you. Si Kuya Sul po ang nag-imbita sa akin doon. And since that time, akala ng lahat ng tao ay napakabait kong bata. Punta rin yun, nagsasalita ako sa mga prayer meeting, umasama ako sa kabataan, nagmamarshal ako sa retreat ng mga District 1. And yet, in the back of my life, ako pala ay hindi naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko masabi na hindi ako ligtas. Dahil ano ba ang ating doktrina? Once saved, always saved. Ngunit, mahihirapan ka sa iyong paglakad dahil ikaw ay hindi tinawag ng Diyos para doon sa kabuntuhan. Hindi ka tinawag para doon sa kalikuan. Ngunit ikaw ay tinawag para sa ikaayos ng iyong buhay at upang maging pagpapala sa lahat ng mga tao na ating makasalamuhan. Para akong si Jonah. Tinatawag dito, and yet, doon ako sa iba, tumatakbo. Kaya lang namin ni Jonah, siya ay shepherd na ng Panginoon, ako ay hindi pa. Ngunit sino ang makakaiwas pagtawag ng Panginoon? Nagsimula lang po ako sa pagiging elder, ay sa pagiging deacon. Tapos ako ay naging elder. Pagkatapos ako ay nagsaliksik at tinanong ko, ano ba ang dahilan at bakit ako tinawag na maging isang tagapanguna sa iglesia? At doon ko ako tinawag na pumasok sa Bible School. Noong ko ay pumasok sa Bible School, hindi naman po alam ng asawa ko. Sinubukan ko lamang po dahil ayaw ko mapahiya. Ano yan ba, Bible School ka, tapos sumugla, hindi ko kaya. Kaya sabi ko, mas maganda na to, walang nakakaalam. Para kung matras man ako, okay pa rin. Pero hindi po ganoon ang plano ng ating Panginoon. At ang plano niya, nung ako po ay makatapos, ako po ay naging associate pastor ng Amos Community Church. Pero ang aming pong home church ay division. Ano nito, ako po ay nakapag-asawa. Sabi po nila, dapat yung asawa mo natala mo sa division. Pero nagpaligtad eh. Ako po ang nadala sa Amos na wala sila ng isang leader. Akala nila ay leader nga ano po. Pero hindi ko alam na doon pala akong ipisingin ng aking Panginoon. Tunay, nakapuri-puri na hindi tayo dapat lumakad ng mag-isa, kundi dapat tayo ay lumalakad ng may kasama na siyang humihila sa atin. Kung tayo ay kumakaliwa, siya ang hihila sa atin. At ang laki ng pasasalamat ko noong ako po ay nasa barko mga 1983 o 1982. Meron akong nakasamang Baptist. At alam niyo, kung hindi kami naghihilahan sa bawat isa, siguro wala nang pagkakaiba ang aming buhay.
Ang sabi niya, halika, lumabas tayo. Naku, maganda yan naman. Hindi, masama dyan. Hindi tayo dapat pumasok dyan. At pag siya naman ang medyo nabuburo yung loob sa trabaho, pare, halika na, samahan mo ko. Tayo lumabas doon, pumunta tayo doon. Sabi, hindi ayos yan. Gusto mo kumain, pumunta tayo doon sa restaurant na maganda. Ngunit kung wala tayong kasama, mahihirapan po tayo na lumakad sa buhay na gusto ng ating Panginoon at kailangan natin ng isang makakasama na siyang makakasabay natin sa ating paglakad. Hindi natin nakakaaway, kundi tumutulong sa ating ikaayos ng ating buhay. Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, piliin po natin ang ating mga kasama na makapag-aangat sa ating buhay at hindi makapagbagsak sa atin. Yun po ang ating tunay na kaibigan. Bago mahuli ang lahat at bago tayo mag-aiyakan, ay hayaan po na batiin namin kayo ng ika-86 na kaarawan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pinag-Panginoon sa atin. Una, na ito ay simbahan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ang principle number 1? Ang tawag dito ay boss principle. Ako po ay nagtuturo sa UBS at ito po ay naituro rin sa ating pastor. Ang boss principle po ay ang Panginoon ang may-ari ng simbahan at hindi tayo, at mayroon siyang vision sa bawat isang simbahan. Sa mga kapit po, kung titingnan natin at babalik tanaw ang mga taon na nagdaan dito, sa mga panahon na yun, kung hindi ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay sa bahan na ito ay katulad naman ng iba, ngayon ay wala na. Ngunit sa loob ng 46 na taon, patuloy ang pagpapala ng Diyos at tunay na kanyang sinasabi that no gates of hell. Sabi niya, I will build my church in Caridad, and no gates of hell will be able to prevail against it. Para po natin ito po sa kapihan ng Panginoon dito sa ating bahay sa bahay. Hanggang ngayon sa loob ng 46 na taon, patuloy ang kanyang pagpapala sa kanya. Patuloy na nagdadala ng maraming kaluluwa upang magkaroon ng kaligtasan. Tunay na hindi natin makikita na ito ay gawa ng tao lang ng tayo. Ang gawa ng tao, ito ay mababasa. Ngunit ang gawa ng Panginoon, ito ay magpakailanman. Ang sabi ni Gamaliel, kung ito ay gawa ng tao, kung si Jesus ay sa tao lang ang mangyayari at sumisikat lamang siya sa panahon ngayon, kung siya ay gawa ng tao, hindi ito magtatagal. Ngunit kung ito ay sa Diyos, wala tayong magagawa. Ang Diyos ang may kapangyarihan dahil ito ang kanyang simbahan na pinagkaloob lamang sa atin. Mayroong gagawin ang Panginoon at yan ay upang maakay ang lahat ng tao at mawala doon sa init ng impyerno. Ang talata po natin pagbubuhusan ngayong umaga, Pastor, pwede ba matagal ang salita? Hanggang kailan po ba kayo dito? Wala po ba lumulubog dito? Wala po? Okay lang po, tira na lang. So, inanyang po tumayo lahat pong basahin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Ezekiel 33:19. Doon po sa mga hindi pa nakapagbasa kanina, ngayon po ang pagkakataon niyo na sa umagang ito, Sunday morning sa ating worship, nakapagbasa tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko po itatanong kung sino nagbasa. Dahil ngayon po tayong lahat ay nagbabasa. Sabay-sabay po tayo. The word of the Lord came to me. Son of man, speak to your people and tell them, suppose I bring the sword against the land, and the people of the land select a man from among them, appointing him as their watchman. And he sees the sword coming against the land and blows his trumpet to warn the people. Then anyone hears the sound of the trumpet but ignores the warning, and the sword king comes and takes him away, his blood will be on his own head. Since he heard the sound of the trumpet but ignored the warning, his blood is on his own hands. If he had taken warning, he would have saved his life. However, if the watchman sees the sword coming but doesn't blow the trumpet so that the people
sword came and takes away their lives, then they will have been taken away because of their iniquity. But I will hold the watchman accountable for their blood. As for you, son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. When you hear the word from my mouth, give them a warning from me. If I say to the wicked one, you will surely die, but you do not speak out to warn him about his way, the wicked person will die for his iniquity. Yet I will hold you responsible for his blood. But you warn a wicked person to turn from his way, and he doesn't turn from it, he will die for his iniquity, but you will have saved your life. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, napakaraming salamat sa buhay na pinagtulong mo sa bawat isa, Panginoon, na nagsisilbing watchman dito, Panginoon, sa mundo na ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagpapala na pinagkakaroon sa iyo. At kung titingnan namin, Panginoon, ang mga talata na nakasulat dito, isang bagay ang aming makikita. Kailangan ka namin at kami ay responsable sa mga tao sa aming kapaligiran. Gumawa ka sa aming umaga na yun, Panginoon. Anoint us with the Holy Spirit at patuloy na ikaw ang siyang mapupurihan at gayon din mapagpala ang bawat sa amin. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen. Amen. Makakapula po tayong lahat. Sa umaga po na ito, titingnan natin ang ating mga responsibilidad na sinasabi sa atin ng ating binasa noong sa Ezekiel. At tingnan natin na meron tayong responsibilidad in both hearing and accepting. At hindi lang yun, may tayong responsibilidad sa ating mga kapwa. If we hear the gospel but fails to acknowledge it, they will be responsible for their own action. Kung narinig natin ang salita ng Panginoon at tinanggihan natin at hindi natin inalintana, hindi natin ina-acknowledge, ang sabi po sa atin ng talata sa Ezekiel, tayo ang responsible sa ating mga sarili. At ganun po ang mga nangyayari. Sa ating bilang mga Kristiyano, meron tayong mga desisyon na ginagawa. Ngunit pagdating natin doon sa mga desisyon na yun na naandun na tayo sa ilalim ng ating mga problema, hinahanap natin kung nasaan ang Diyos. Hinahanap natin kung nasaan ang aking mga kaibigan, nasaan ang mga tao na dapat tumulong sa akin. And yet, when we have made that decision, hindi natin kasama ang Panginoon. At tapos ay nagtatanong tayo, ngunit kung kasama natin ang Panginoon, sa lahat ng oras na tayo ay napakalapit sa Kanya, anumang desisyon na ating gawin ay magsisilbing guardian sa Kanya. Na makikita natin na tayo ay sumusunod sa Kanya, kaya pagpapalain natin. Iba na talaga pag tayo ay malapit sa ating Panginoon. Minsan ang Panginoon ay sumisigaw sa atin. Minsan ay napakalayo natin sa Panginoon at hindi natin makikita ang direksyon o hindi natin makikita ang Kanyang gustong ituro sa atin. Ngunit kung tayo ay napakalapit sa Panginoon, maski pumulong lamang ang Panginoon, maririnig natin kung saan tayo niya dinadala. And for Christians, doon sa mga nakakakilala sa ating Panginoon, those who have known the gospel, na katulad ng sa akin, kilala ko ang Panginoon, and yet hindi ko gumagawa ng mga bagay. Mayroon pa pagkakataon na tayo ay muling bumalik at tingnan natin kung ano talaga ang tinuturo sa atin. Ngunit ang isang napakaganda sa mga bagay na yan, tayo bilang Kristiyano na nakakakilala sa ating Panginoon, ay alam natin na hindi tayo responsable na sa ating kakaliba dahil ang ating dugo ay tinubos na ng ating Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo. Gusto ko pong makita natin ang ilang bagay dito sa Ezekiel 33:1 at gusto ko pong ulitin sa inyo ang 1-5. Sabi dyan, again, the word of the Lord came to me. Ang sabi dyan, Son of Man, tayo po ang tinutukoy dito bilang mga anak ng
Diyos at ang salita ng Diyos ay patuloy na tumututok sa atin. Son of man, speak to the children of your people and say to them, when I bring the sword upon the land, and the people of the land take a man from their territory and make him their watchman. And when he sees the sword coming upon the land, if he blows the trumpet and warns the people, then, sabi po dyan, whoever hears the warning, if the sword comes and takes it away, the blood shall be on his own head. He heard the sound of the trumpet, but did not take the warning. His blood shall be upon himself, but he who takes warning will save his life. Gusto kong makita natin ang isang bagay dito. Naupong panahon na ito, si Ezekiel po ay captive ng mga Babylonia. At ito po ang kanyang ipinapaliwanag sa atin, that he was reflecting back on how he was able to do his job faithfully as a watchman. Ang isa pang tanong na gusto kong ibigay sa atin, sa ating ba bilang mga Kristiyano, tayo po ba ay gumagawa faithfully ng ating mga duty bilang isang watchman? O hinahayaan lang natin ang mga pagkakataon at opportunity na dumadaan sa ating mga buhay na sana ay naging watchman ako, sana ay nasabihan ko ang aking kapatid. Upang sa ganun, pag dumating sa kanya, sinasabi sa Hebrews 9:27, for it is appointed unto man to die once, and after that, the judgment. Ito po ang bagay na hindi natin makikita. At ito po ang dalawang importanteng lesson na ating makikita po dito. Unang lesson po na makikita natin dito, we are responsible for our own action. Lahat po ng bagay na ginagawa natin sa ating mga sarili, at kung ito man ay maging matagumpay, at kung ito man ay maging palpak, tayo po ang nagdesisyon na yun. Wala po tayong magagawa sa mga desisyon dahil tayo ang gumawa ng Diyos. Sabi ng Diyos, apart from me, you are nothing. At hindi tayo pwedeng umalis sa harapan at sa hawak natin sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng bumitaw. Dahil apart from Him, we are nothing. We cannot stand alone without God. So let us take into consideration ang dalawang bagay na natin sa verses ito. Ang sabi po dyan, when I bring the sword upon a land, what does it tell us? Pag dumating ang sandata doon sa lugar na yan, at alam natin na dadating mga ano yun, kung tayo ay katulad ng isang syudad na naandyan ang mga bantay at meron tayong inilagay ng mga sentry o may nilagay tayong mga checkpoint, bakit tayo naglalagay ng mga ganun? Dahil alam natin na merong dadating na kaaway at kailangan nating mapaalalahanan o mabigyan ng warning kung sakaling dadating ang mga kaaway. So, alam po natin ang ibig sabihin. Judgment. Ang sabi po dyan, bring the sword means there will be a coming destruction. At nung panahon ni Israel, meron pong mga sentry, meron pong mga outpost ang bawat syudad upang makita nila kung merong darating na kaaway. At kung ang po ay nandyan rin sa Sanbi at saka sa Philippine Navy, ang bawat perimeter po ay makakakita kayo ng mga tower. At ito po ay nagsisilbi nilang security upang sila ay hindi mapasok ng mga kaaway. At ito ay nagsisilbing babala upang patulugin ang sirena na mayroong dumarating na kaaway. At ang ibig sabihin nun ay maging alerto. Ngunit kung mga tao na nananawa ay hindi naging alerto, ang dadating sa kanila ay kapahamakan. The Lord is warning us that He will come in and seek His people. Tandaan po natin. He will be seeking His people. Dahil kung dumating ang Panginoon, iyon ang araw ng paghuhukom at ang kanyang pipiliin kung sino ang tupa at kung sino ang kambing. Kaya po ito ay siguradong dadating. Judgment will come and we will be having destruction sa ating mga sarili. Ano po sabi ng 1 Thessalonians 5:1 and 2? About the times and seasons, brothers, you do not need anything to be written to you. For you yourselves know very well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. Darating ang Panginoon.
hindi natin malalaman. It will not be announced. We will be caught in surprise. It is without warning. At ano ang ating gawin? Which means we have to be always ready to face Him anytime. Paano kung dumating ang Panginoon sa oras na ito? Ang isang napakagandang paraan ng pumunta ang Panginoon sa oras nito. Tayo ay nandito sa loob ng bahay-sambahan ng Diyos at sumasamba. Ngunit kung tayo man ay nandito at ang Panginoon ay wala sa ating mga puso, hindi pa rin magkakaroon ng katuparan na tayo ay mapabilang doon sa mga tao na Kanyang dadaling doon sa langit. Kailangan po natin maging ready anytime, and that means we have to walk closely with our God. Kailangan sundin natin kung saan niya tayo gustong dalhin. Hindi tayo kailangan makipag-ayunan dito sa sanlibutan, kundi idiretso natin ang ating lakad sa ating Panginoon. Iyon ang Kanyang ninanais. Dahil kung hindi natin gagawin yun, bagamat ako ay naandito at isang sumasamba sa Panginoon, ngunit kung dumating siya na ako ay nandoon sa loob ng isang bar at nakikipag-inuman, ang sasabihin ba sa akin ng Diyos, aking kabahan? Hindi maaaring angkinin tayo ng Diyos. Baka akala natin na tayo ay ligtas, ngunit hindi pa nakasulat ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Napakasakit para sa atin. Sayang ang ating pagpunta. Tandaan po natin na limited ang buhay natin sa mundo. Meron naman tayong 70 years upang ayusin ang ating buhay. At kung bibilangin natin ang ating mga sarili, sa edad ko po, hindi ko sasabihin sa inyo, meron lang po akong ilang panahon na ititigil dito sa mundo. At kailangan akong maging prepare upang sa ganun kung dumating ang oras na tayo ay kunin ng Panginoon. Ako ay nakahanda dahil ako ay kumakapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, we have to be always ready to face Him anytime. Anytime. Napakaraming mga nangyayari sa ating mga paligid. Hindi natin maisip. Meron po akong mga ka-eskwela na kaedad ko naman. And yet, nauna pa sila sa akin. Hindi natin masasabi. Yung aking eskwela, instructor pa ng karate at siyang nagtuturo sa amin ng self-defense. And yet, nauna pa siya sa akin. Kamamatay lang niya last year. Ibig sabihin, hindi natin hawak ang ating buhay. At kung tayo ay nakakakilala sa ating Panginoon, kailangan natin lumakad lagi ayon doon sa kanyang kabutihan. Pangalawa, watchman. Sabi sa verse 2c, make him their watchman. Ezekiel was reminiscing on his former attempts of warning the people of Jerusalem, and he did so in order to clean his conscience. Isang bagay na ating makikita doon. Malinis ba ang ating konsensya kung tayo na tinagaruang bilang mga bantay ng ating Panginoon ay hindi gumaganap faithfully sa mga bagay na tinagubilin sa atin ng ating Panginoon. Kailangan kong isipin natin ang mga bagay na yan. He knew that he had been a faithful watchman, and yet we can see na meron pa rin regret sa kanyang buhay. Noong sumalakay po ang mga Babylonian sa Jerusalem at hindi nakinig ang mga tao doon sa babala, nagkaroon sila ng destruction. At yun po ay hindi kasalanan ni Ezekiel. Ito po ay kasalanan ng mga tao na nakarinig ng salita ng babala, ngunit hindi nila inintindi. At ganun din po nangyayari sa atin. Mayat-maya nakakarinig tayo sa radyo ng mga warnings. Mayat-maya nakakakita tayo ng mga signboard na nagsasabing repent. Mayat-maya ay meron tayong nakikita ng sabing, the Lord is coming again. Napakaraming babala na nakikita, at kung hindi tayo mag-ihid doon sa warning ngayon at i-accept natin ang gift of eternal life that is found only in Jesus Christ, if we do not acknowledge the warning, then we are going to die for our sins.
mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Hindi nagbibiro ang banal na kasulatan at lalo namang hindi nagbibiro ang Panginoon. Pag sinabi niya, ako ay babalik, mark my word, at sabi ng Panginoon, babalik ako, ngunit hindi mo alam kung kailan, at ito ay nagsisilbing babala sa atin upang ang ating buhay ay patuloy nating idiretso. Huwag tayong magpaliko-liko dahil kung nasa isip natin, He will be coming back anytime, maaaring ngayon, maaaring bukas, maaaring mamaya, maaaring sa isang linggo, ang dapat ay tayo ay maging handa. Ngunit, kung hindi natin tinitingnan at pinapaliwala natin ang salita ng Diyos. At kung tayo naman ay tatnan ng salita ng Diyos na naandoon tayo sa mga lugar na hindi niya inaasahan, masasabi kaya natin, Panginoon, nagtapat na ako sa iyo. I already accept you as my Lord and Savior. O bakit ka nandito? Mananatwiran ba tayo sa Panginoon? Dahil ang gusto niya sa atin ay lumakad sa isang maayos na buhay. If we are not going to heed the warning, ang sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa mga tuwid, wala ng ibang paraan kung paano pupunta sa langit, kundi sa pamamagitan lang ng pagtanggap sa ating Panginoon bilang ating sarili ng Diyos. Jesus Christ is the only way. Wala na pong iba. At yan po ang nakalagay sa ating Biblia. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ our Lord. Wala na pong iba. Then we had better heed that warning and accept the gift of eternal life found in Jesus Christ. If we do not acknowledge the warning, then we are going to die for our sins. Sabi po sa Romans 14:11-12, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Ang kasunod po doon. So then, each of us shall give account of himself to God. Yun po ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Every knee shall bow to me. Lahat ng mga tuhod ay liliko para sa ating Panginoon. Yun po ang gusto niyang mangyari. And every tongue shall confess to God na walang lalabas sa ating mga dila kundi ang pagpupuri sa ating Panginoon at hindi ang mga masasamang mga salita na lumalabas sa atin. Alin sa dalawa ang mangyari tuwing linggo ay nandito tayo, relihiyoso tayo kung saan man tayo dapo na sumasamba. Ngunit paglabas naman natin, iba ang sinasabi ng ating puso at isipan. Ngunit maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. Ang pinakamaganda po ito, yung dulo. So then, each of us shall give account of himself to God. Each of us will have to answer for the sins we have committed in his life. At alam po natin kung ano ang mga bagay na yun. We will be paying the penalty of our sin with our own life. Kung hindi natin pakikinggan ang mga salita na sinasabi sa atin ng ating mga watchmen. But for Christians, they knew Jesus paid the penalty for their sins when He died on the cross. Kaya po tayo mayroong eternal life. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then our blood will be no longer on our hands, but on Jesus' hands, which was nailed to the cross. Nakuha niyo po ang ibig sabihin. Hindi na yun magiging sa atin, kundi pinasandaran ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa bundok ng Kalbaryo. Ngunit tingnan po natin, baka akala natin ay nabubura ang ating mga ginagawa.
Dahil po tayo ay mayroong permanent record that is being kept on each of us this very moment. At ano po ba yung permanent record na yun? Sabi po sa Revelations 20:12, "And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were open, and another book was open, and which is the book of life." Sabi po dyan, "And the dead were judged according to their works by the things which were written in the book." So lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, lahat ng mga bagay na ating ginawa, iyon po ay merong permanenteng record doon nakasulat sa aklat ng buhay, at hindi natin maiiwasan na pagdating ng panahon ng paghuhukom, ito ay pagsusulit natin sa ating Panginoon. Each of us will have to answer for our actions before God. If we haven't heeded the warning call and accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, then we are responsible for our own action, and there is no one to blame but us. Tayo rin ang siyang may kasalanan dahil nung narinig natin ang katotohanan na ang Diyos ay tumatawag sa akin, tanggapin mo ko bilang iyong sariling salita pagligtas, and you will have eternal life. Hindi natin pinakinggan, then wala po tayong masisisi kundi ang ating mga sarili. Pangalawa, we are responsible to others. Sabi po sa verse 6, "But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his iniquity. But his blood I will require at the watchman's hand." Meron po tayong responsibilidad bilang mga anak ng Diyos, dahil ang mga dugo ng mga tao na hindi natin pinag-aksayahan ng Panginoon, we will put in time and effort just to relate them and act as the watchman for them. Ang sabi po dyan, his blood I will require at the watchman's hand. So hindi po tayo mga Kristiyano ay printing na tayo sa ating mga kinararating. Mayroon tayong dapat gawin, and that is, we should be responsible to others. Sabi po sa 7, "So you, son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore you shall hear a word from my mouth and warn them for me." Ibig sabihin, kung ano ang gustong mangyari ng ating Panginoon, tayo ay taga-salita lamang. Hindi ito nanggagaling sa ating mga sarili. Siguro ang dahilan kung bakit marami tayong nahihirapan ay hindi natin sabihin ang gustong mangyari ng Panginoon, ngunit hindi nakikita sa ating mga buhay ang gustong sabihin ng ating Panginoon. We cannot be a watchman kung taliwas naman sa ating gawain ang ating mga buhay. So, maaaring yun ang sa mga hindrances kung bakit hindi natin ma-share ang magandang salita ng Panginoon, dahil tayo mismo hindi nakikita sa ating mga. We can be too religious. Pwede tayong makita sa oras-oras ay nasa simbahan, ngunit pagdadating natin doon sa ating mga lugar at abot, lumalabas ang lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nais natin. Like Ezekiel, ang sabi niya, "I have been a faithful watchman," at ganoon ang gusto ng mangyari sa us. If we want to be the bearer of the good news, at sundin lang natin na yung gustong mangyari ng Panginoon. Ang sabi niya, "When I say to the wicked, oh wicked man, you shall surely die, and you do not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity." Ano ang mangyayari sa atin? Na kung sa ngayon ay dumating ang ating Panginoon at tayo ngayon ay nakapila doon sa gate ng langit at ng impyerno, at nandoon tayo nag-iintay ng turn natin, kung paano nagsasabihin sa atin, "O ikaw ay sa langit, o ikaw ay dito sa kanpa, ikaw ay doon sa kanan. Welcome, good and faithful servant.
At naandoon sa ating tabi ang ating kapitbahay, naandoon sa ating tabi ang ating mga kaibigan, naandoon sa ating tabi ang ating mga kamag-anak, at sasabihin sa atin, bakit hindi mo sinabi sa akin na kailangan kong tanggapin ng Diyos bilang aking sariling tagapagligtas? Ako ngayon ay pupunta doon sa daan ng impyerno, samantalang ikaw ay sinarili mo ang kaligtasan. Ano ang ating mararamdaman sa mga oras na ito? Sinigurado natin ang ating eternal life. We cling to the promise that once saved is always saved. Nagpupunta tayo doon sa bahay simbahan. Ginagawa natin ang utos ng Diyos. Yet we lack one thing. Isang bagay ang nagkulang sa atin, at yan ang sundin ng Great Commission na sinasabi sa atin, Panginoon, go ye therefore, teach them and baptize them, and to obey all things I have commanded you. We shut our lips. We kept mum about that. Dahil nahihiya tayo sa kanila. And yet, hindi gusto ng Panginoon na gano'n sabihin sa atin. Ang sabi niya, therefore, you shall hear a word from my mouth, sa mouth ng Panginoon, and one them for me. Yun po ang sabi ng Panginoon, one them for me. Sa mga tweet, mas mabigat ang katungkulan natin bilang mga watchman. Nasa sa ating mga kamay kung ang taong yun ay pupunta sa impyerno, kung yun ay pupunta sa langit, at kung hindi tayo gagawa, ano ang mangyayari sa kanya? Sigurado siya ay pupunta sa impyerno. Ngunit hindi natin ginawa ang ating mga dapat gawin. Hindi natin sinunod ang tagabili ng Diyos. Sinunod lang natin ang gusto niyang mangyari para sa ating mga sarili. When I say to the wicked, O wicked man, you shall surely die, and you do not speak to warn the wicked from his way, then the wicked man shall die in his iniquity. At ito ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Kung hindi natin siya tatanggapin bilang ating sariling tagapagligtas, we will not be able to enter the kingdom of heaven. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Wala nang iba. Hindi yan ang mga salita na nanggagaling sa labi ng mga pastor. Hindi yan ang mga salitang nanggagaling sa ating mga kapatiran. Kundi yan ay salitang nanggagaling sa Biblia. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ano ang aking sasabihin na nanggagaling sa aking bibig, sabihin mo sa kanila. Kailangan sabihin natin ang katotohanan na kung hindi mo siya tatanggapin bilang yung personal Lord and Savior, hinatulan mo na sila. Hinayaan mo na silang mapunta doon sa impyerno just by being silent. We are too selfish for that. Selfish po ba tayo? We are blessed to be a blessing. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon upang sa ganun ang ibang tao ay daluyan din naman ng ating pagpapala. Sabi po dyan sa 9, sa 8, O wicked man shall surely die, and will not speak to warn the wicked from his way. That wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Siguro kung magbibigay ng premyo ang ating Panginoon, we will be given the crown. Sa dami ng mga bagay na nire-require ng Panginoon na hindi natin nadala. Kung tayo ay 100, baka ngayon passing grade na lang tayo sa langit. Dahil sa dami ng mga pagkakataon at sa dami ng ating mga kaibigan, sa dami ng ating mga kapag-anak na hindi natin sinabihan. Ang sabi dyan, His blood I will require at your hand. Nevertheless, if you warn the wicked to turn from his way, and he does not turn from his way, and he died in his iniquity, wala kang ipagsusulit sa ating Panginoon. So ano po ang sinasabi dito? All we have to do is to share the word of God, whether they accept it, whether they reject it. Kung ayaw man nila, bahala sila. Ngunit ang gustong mangyari ng ating Panginoon, gawin natin ang ating watcher as a watchman, to tell them that the storm is coming, to tell them na darating ang pagsusulit ng ating Panginoon.
Kung sa aminin man nila, tumanggap mo sila, wala na tayo doon. Katulad na tayo Pilato na naghuhugas ng kamay. Ngunit nagawa natin ang mga bagay na gusto sabihin natin sa ating mga. Second lesson we learn about Ezekiel is that we are responsible for others. And Christians have the responsibility of telling people about salvation in Jesus Christ. We are not held accountable for those whom we never met. But we are responsible for those people who enter our lives on a regular basis. Responsable tayo sa ating mga taong nakakasama mo. Responsable tayo doon sa ating mga kasamahan sa trabaho na kailangan nating share ng kaligtasan. We are supposed to be the light of this earth. At dapat ang liwanag na nasa atin ang siyang nagsisilbing tanglang para sa kanila upang sila ay hindi maligaw ng landas. We are accountable for those people na ating nakakasama sa araw-araw. Ngunit, kailangan muna nating ayusin ang ating mga sarili at baka naman yung ating ilaw na dala-dala ay aandak-andak din at hindi man lang makailaw ang makapagbigay ng liwanag sa kanila. In order to be a watchman, we should be alert. We should be focused. We should be devoted. We should be faithful in doing our job. If our job is to light the community, then this church will serve as a light to the community. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang Diyos. Bahan ng Tarikan Unity Church ay nagsisilbing ilaw doon sa kanyang community na kung saan ang mga tao na mayroong suliranin, kung saan ang mga tao na mayroong malaking problema at nakangailangan ng pag-ibig ay dito matatagpuan ng lahat ng mga bagay na yan. We are responsible for those people who enter our lives on a regular basis. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano po ang sinasabi doon? Number 2 lesson, we are responsible for others. Ang sabi po ng Panginoon, you shall be my witnesses. Isa pong tanong na ipinagay sa atin ng Panginoon na hindi lang tanong, kundi isang command. Are you going to be my witness or not? But ang sabi, you shall be my witness in Jerusalem. Asan po ang Jerusalem? Kung nasaan tayo naroon, iyon po ang ating Jerusalem. Ang ating Jerusalem po, kung titingnan natin, ay doon sa ating tahanan. We should see to it that lahat ng ating mga kapatid at kasambahay ay ligtas sa Panginoon because that is our Jerusalem. In Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Yun po ang bilin ng ating Diyos. So sabi po sa 7, so son of man, I have made you a watchman for the house of Israel, therefore you shall hear a word from my mouth and warn them for me. Tayo ang taga-warn sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. If we really love them with all our heart, hindi natin nahayaan na sila ay mapunta sa impyerno. If we know that the person doesn't have a relationship with Jesus Christ and the person ends up dying and is going to hell, then we are responsible for the man's fate. Tayo ang may kasalanan. Kung kaya siya napunta sa impyerno, hihintayin ba natin malaman ang mga bagay na ito kung sakaling makita natin ang ating kaibigan ay pumanaw at hindi man lang natin nasabihan man lamang ng steps of salvation. And then, marirealize natin sa ating mga sarili, ligtas kaya ang aking kaibigan? Sana, balusot, sana naman may nakapagsabi. But it is our job. It is our solemn duty because we are responsible sa lahat
ng mga tao na ating nakikita at nakakasama, lalo na yung mga tao na malapit sa atin, ang kanilang mga tugon, ang kanilang kinabukasan. Pagdating ng panahon ng Panginoon ay nasa ating mga kamay. Ezekiel that said, if we don't warn people about impending death, then their blood is on our hands. Intentional failure to tell a lost person about Christ is disobedience to God, our Master. And have we ever considered that with every disobedience on our part, it is as though we are driving again the nails deeper into the hands and feet of our Lord Jesus Christ. Patuloy ba natin pinupupok? Patuloy ba natin ikinukrucify ang ating Panginoon? The sin of failing to blow the trumpet of warning is a serious offense. Natatandaan ko po noong panahon na ako ay nandoon sa TP21, yung pong alternate presidential yan. Napa-duty po ako doon ng 2 buwan. At ako ay nahuli ng aking ex ko na ako ay pumalis doon sa aking pwesto. Nandun po ako sa likuran ng barko. Sabi ko sa kanya, Sir, jumingin lang ako. Sabi niya sa akin, nevertheless, hindi ka dapat umalis dyan sa iyong pwesto kahit ano man ang dapat mong ginawa. Tumawag ka ng isang tao na nagdadaan at nakipagpalit ka dahil hindi mo pwedeng iwanan ang iyong pwesto. Na-disciplinary action po. Putahin lang po ito. Sabi ko, ano ba naman yun? Hindi ba yung pag-chigil talaga naman kailangan? Ngunit hindi ako pinakinggan. Alam niyo ang nangyari? Pinatuloy niya ang aking duty. Pinalapas ako doon sa baba ng barko, doon sa hagdanan na ganoon. Binigyan ako ng garan. Pinagpantay akong ganyan. Dinagdagan ako ng 5 oras. Dahil sa aking failure. Sabi niya, you should never abandon your post even in times of peace and even mostly in times of war. Ganoon ang ating ginagawa. We as watchmen, we are abandoning our post. Pinatawanan ko ng mga kaskwela ko. Sabi niya, pare, gawin mo colors ko pa naman eh. Colors po ako, ibig sabihin, ako po ang may dala ng bandera ng Pilipinas. At 4 kami nagmamarcha kasama. Kaya sanay po akong magmarcha na dala-dala yung Pilipinas. Yung bandera ng Pilipinas. Paikot-ikot po ako doon. Kaya na, pa! 5 oras. Dahil lamang sa aking pag-jingle, iniwanan ko yung aking pwesto. Ngunit, kailangan natin sundin ang gustong sinasabi sa atin ng watchman. Sa ating pagtatapos, what Ezekiel wants us to take from his message is that we are held responsible for our actions. If we have experienced the joy of salvation and eternal life in Christ, it is then our responsibility to share that joy with others and given the same opportunity that you have been healed by God and forgiven of our sin. So, umaga po ito. Kung meron pa po sa atin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Diyos at wala kang tunay na relasyon sa ating Panginoon as our Lord and Savior, wala po tayong excuse for refusing to accept Him as Lord and Savior. Kung hindi po natin pakikinggan ang tawag sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin ng Panginoon bilang ating sariling kapagligtas, we will be responsible sa ating mga gawa. Doon tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy dahil sa hindi natin pagtanggap sa Kanya bilang ating sariling tagapagligtas at mananakaw at Diyos ng ating mga puso. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Namatay ang Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan upang hindi natin danasin
mayroon pong Diyos dahil yun po ang nakalagay sa Biblia. At alam natin na hindi tayo nandito upang mabuhay lamang doon sa ating mga sarili. Ang gusto ng Panginoon ay mabuhay tayo para sa Kanya at magkaroon ng pagtatagumpay na kung sakaling kunin tayo ng ating Panginoon, nandoon tayo kasama niya sa langit. Aanin natin ang lahat ng karayawan. Aanin natin ang lahat ng karangyaan dito sa Pilipinas. What shall we do even if we gain the whole world but loses our own soul? Ano ang sasabihin sa atin? We are created na isang alabok lamang at sa alabok din tayo pupunta. Wala nang panggagalingan pang iba. Wala tayong madadala. Kailangan po narinig natin ang Panginoon. Sabi po dyan, God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him will have everlasting life. Tantangin mo lamang natin gawin. All we have to do is acknowledge Him as our Lord and Savior, believe He died on the cross for our sins and was raised from the dead. Confess our sins to Him, and our names will be written in the book of life. Sa sandali po na tanggapin natin ang ating Panginoon ng buong puso natin, realizing that we are a sinner. Tayo ay isang makasalanan. Agad na agad sa oras na ginawa natin yun, ang ating mga pangalan ay mapapasulat doon sa aklat ng buhay. At napakadali lang po ganito. Sundan niyo lamang po sa isang simple prayer of salvation and acceptance. Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isang nalalang dito. Alam ko na narinig nila tawag mo, Panginoon. Pumasok ka, Panginoon, sa aming mga puso upang kami ay makaiwas sa isang tiyak na kamatayan. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang lahat sa aming mga buhay. Hindi kami pwedeng mawala nang wala ka. Panginoon, sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. I believe that You have died for me on the cross at Ikaw ay na-raise on the third day. Panginoon, patawarin mo po ako sa aming mga kasalanan na aking nagawa. And from now on, Panginoon, consecrate my life for me. Ikaw na, Panginoon, ang mabuhay sa akin. Kakalimutan ko na, Panginoon, kung tutulungan mo ako ang mga buhay ng kaliguan na aking dinaraanan, Panginoon. Panginoon, utang ko sa iyo lahat ng mga bagay na ito kaya ako ay nandito sa mundo. And I think this is the time for me, Panginoon, ma-realize na ikaw lahat ang nagbigay nito sa aking mga buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapatawad na ginawa mo sa amin. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen. 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 Doon po sa mga sumunod sa akin sa panalangin. Maraming salamat po. At I know na merong tumatawag sa inyong puso upang makita rin natin na Ikaw ang aming Panginoon. Doon po sa mga tumagaw at nagsabi ng panalangin, na ako po kayong tumayo at kayo po ay aking ipapanalangin para doon sa buhay na ginagawa ng ating Panginoon. Tandaan po natin, meron po sa Panginoon para sa atin. Samahan niyo po ko at kayo ay aking ipapanalangin kung tinatanggap niyo po ang aking Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas. Sasamahan na tayo sa lahat ng oras at Siya ang magmumuhay sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang pinag-uutangan namin ng aming Panginoon. Ikaw, Panginoon, na sa